Biglang baha kanina sa ilang bahagi ng Marikina kahit mababa pa ang antas ng tubig sa Marikina River. Lampas tao naman ang baha sa Mandaue City kagabi. Ating saksihan. Gulat na gulat ang mga residente sa bahaging ito nang nangka sa Marikina kanina kasunod ng lampas tuhod na baha. Dati raw kasi tuwing may third alarm sa Marikina River lang umaangat ng ganyan ng tubig. Sa sumulong highway tumirik ang ilang sasakyan at kailangan ng itulak ng mga motorista. Basang-basa naman ang mga estudyanteng ito na napilitang lumusong sa baha sa bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo City. Sa biglaang pagbaha, kahit mababa pa ang water level sa Marikina River, dulot ng halos 1 oras na heavy to torrential rain sa Marikina at Lower Antipolo ayon sa Marikina City Rescue. Pinagsamang epekto ng habagat at thunderstorms ang naranasan sa Metro Manila kanina. Sa NLEX, mahigit 1 oras ding zero visibility dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa Mandaue City sa Cebu, kung saan nakaranas din ng thunderstorms, lampas tao ang baha kagabi. Natanggung mamistungok. Ang gisakyan rape o planggana. Wala ako, musakay ka matuwad ko. 5 sityo ang binaha sa Barangay Ibabaw, Estancia. Mahigit 300 residente ang apektado. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Aprobado na ng COMELEC na gawing exempted sa government spending ban ang pinamamahagi ayuda para sa mga nagtitinda ng bigas. Ibig sabihin, tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektado ng price cap. Saksi sina Maki Pulido at Tina Panganiban Perez. Ngayong mahigit 1 buwan na lang, magbobotohan na sa Barangay SK elections, bawal na dapat maglabas ng pondo ang DSWD para sa mga proyekto, maliban kung para sa sahod at iba pang routine expenses. Pero nakahingi ng exemption sa COMELEC ang DSWD alinsunod sa batas. Kaya tuloy ang pamamahagi ng 15,000 pesos na ayuda sa mga rice retailer. Total na nabigyan natin ng livelihood grant ay 474 na rice retailers na nagkakahalaga ng 7.5 million pesos. Medyo maliit pa yung catchment natin pero sa araw na to hanggang sa 14, lalaki at bibilis to dahil simultaneous na ang payout natin. Ayon sa DSWD, nakapagsagawa na ng payout sa mga beneficiaries sa ilang bahagi ng Metro Manila at Zamboanga del Sur. Suportado ng Metro Manila Council ang Executive Order 39 na nagtatakda ng price cap batay sa inilabas nilang resolusyon. Ang ilang LGU may kanya-kanyang ayuda ring binibigay. Ito po dinagdagan po natin ng 5,000 pesos mula sa local government at kinausap na po natin ang private management ng palengke at binigyan po ang ating rice retailers ng 1 buwang libreng renta para sa Setyembre. Ang distribution naman sa amin ng ayuda para sa rice retailers ay sa September 14. Para pa po dun sa ayudang bibigay ng national, magtutulong din po kami at magdadag din po kami sa kanila. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan matatapos ang price cap. Alam niyo, pag may sinabi akong sagot dyan, yung preso susunod dyan. Lahat yan, sasabihin ko, pag sinabi ko na whatever, mag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tignan na lang natin kung paano ang takbo. Pero kung ang dating Finance Undersecretary na si Shelo Magno ang tatanungin, dapat nang tanggalin ang price cap sa lalong madaling panahon. Posible raw ang shortage dahil maaaring mag-hoard ang may kayang mamili ng marami habang ayaw muna ang mga negosyanteng mag-angkat dahil kailangang ibenta ito sa mababang presyo at mahal ngayon ang bigas sa world market. They should really need to lift the price cap. Dahil wala talaga itong magandang maidudulot sa atin. Unless gusto nating humantong sa pagkakaroon ng pagrarasyon ng bigas na nangyari na nung 70s. Alam raw ni Magno na ikasisibak niya ang ipinost niyang graph sa social media tungkol sa basic law of supply and demand. Hindi naman pwedeng manahimik na lang ako para magstay ako as undersecretary. It's just a title. I think for me, mas importante yung serbisyo at yung difference na nagagawa natin sa lipunan. Ayon kay Magno, noong Hulyo pa lang ay pinasisibak na siya ng Malacanang kay Finance Secretary Benjamin Diokno. Hindi raw kasi supporter si Magno ni Pangulong Marcos.
Tinanggap lang naman daw niya ang alok noon ni Secretary Jokno para makapagsilbi sa bayan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Jokno pero nauna nang sinabi ng kalihim na pansamantala lang naman ang pagkuha nila kay Magno. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bukas na po magsisimula ang pamamahagi ng LTFRB ng fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan. 10,000 pesos ang matatanggap ng mga operator ng Modern Jeep at Modern UV Express. 6,500 pesos naman para sa ibang pampublikong sasakyan. Ang mga delivery service rider, 1,200 pesos ang makukuhang subsidy. 1,000 pesos naman para sa mga tricycle driver. Ipamamahagi ang subsidy sa pamamagitan ng e-wallet account, bank account at fuel subsidy card na dati nang nakarehistro sa fuel subsidy program. Hirap pa rin ang ilang mamimili dahil hindi pa bumabalik sa dating presyo na 50 piso kada kilo ang presyo ng asukal. Ngayong magsisimula ng paggiling sa mga tubo, posible na rin bang bumaba ang presyo sa mga palengke? Saksi, si Bernadette Reyes. Kasabay ng pagpasok ng Burr months ang simula ng paggiling ng mga tubo. Pero ngayon pa lang, gusto nang makasiguro ng Sugar Regulatory Administration na sasapat ang supply ng asukal sa bansa. Kaya naman sa bisa ng Sugar Order No. 1, pinag-utos na i-classify bilang domestic sugar ang lahat ng asukal na aanihin ng mga magsasaka. Sa taya kasi ng SRA, kahit na bahagyang tataas ang produksyon ng asukal sa 1.85 million metric tons, may banta ng El Nino na maaari makaapekto sa mga sakahan. Bukod dito, aabot ang inaasahang pangangailangan sa asukal sa 2.2 million metric tons o mas mataas sa supply. Kung talagang severe po yung El Nino, so we expect about 10 to 15% drop. If hindi siya severe po, then makukuha natin, I think, yung estimates po natin. Hindi pa naman nababahala ang SRA, kaya naman wala pang pangangailangan sa panibagong importasyon. Pero maaga raw nilang pag-aaralan kung kukulangin ang supply. By May and June, we will have ample sugar. Yung shortages usually is felt before the next milling po. So, usually at the beginning, first quarter of 2024, we should already start surveying and planning po kung talaga bang kukulang tayo or talaga bang kailangan mag-angkat po. Sa ngayon, nananatili raw stable ang presyo ng asukal mula Pebrero. Sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng asukal, hindi na ito bumalik sa dating level na 50 pesos kada kilo. Kaya naman apektado ang mga maliliit na negosyo kagaya nito. Ang dati binibili ko puti, ngayon nagwas na po ako kasi mas mura ang was. Hindi naman pa bumababa ang asukal. Tapos siguro ganun yung trend ngayon kasi pa December na, di ba? Tumataas talaga lahat. Sa taya ng SRA, sa sandaling makarating na sa Metro Manila ang mga bagong giling na asukal, inaasahang maglalaro lang ito sa 75 pesos kada kilo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Dr. Tony Liachon, nagbitaw bilang Special Advisor for Non-Communicable Diseases ng Department of Health. Ayon sa kanyang resignation letter, personal ang kanyang rason at ito raw ang pinakamakakabuti para sa kanyang sarili, pamilya at hinaharap. Sa isa pang statement, sinabi ni Liachon, eye-opener ang sinabi sa kanya ng isang mababatas sa budget hearing ng DOH sa Kamara na hindi raw siya public health expert. Wala na raw siyang kailangang patunayan. Kinumpirma ni Liachon na tinanggap na ni House Secretary Ted Herbosa ang kanyang pagbibitiw. Tax evasion case laban kay Rappler CEO Maria Ressa at sa Rappler Holdings Corporation ibinasura ng Pasig Regional Trial Court. 2018 ng isang pa ang kaso dahil umulo sa hindi tamang pagdiktara ng sales receipts ng Rappler mula sa inisyo nitong Philippine Depositary Receipts. Pati na rin ang hindi raw pagbabayad ng mahigit 294,000 pesos na value-added tax. Base sa desisyon ng Pasig RTC, sinabing hindi man ibinenta ng Rappler ang PDR para kumita, kundi bilang pagkuha ng investment. Hindi raw kailangang magbayad ng Rappler ng VAT para rito. Dahil dito, absuelto na si Ressa sa lahat ng 5 tax evasion case na isinampa noong Administrasyong Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi.
Ang pagiging choosy, hindi lang po sa tao nag-a-apply. Ang isang fur baby kasi napakapihikan pagdating sa pagkain. Kainin mo yan. Aba, tinutulak ko, ayaw. Alam na alam pagmumurahin ng isda. Ay, nako. Ang pure Siamese cat na si Astel ayaw kumain kapag freshwater na isda, gaya ng tilapia ang nakahain. Tila nag-hunger strike pa nga raw ang pusa kapag ayaw niya ang ulam. Ayon sa fur mom niyang si Jobel, sa kanya dapat ang ulam sa video. Pero nagsakripisyo na siya para sa alaga. Lechon manok at boiled tuna raw ang mga paboritong pagkain ni Astel. Taken na nga ba si Stel? Yan at iba pang mga tanong tungkol sa mga co-members sa SB19 ang sinagot ni Stel sa kanyang pagsabak sa Fast Talk with Boy Abunda. Dadagdag naman sa listahan ng mga OPA na dadalaw sa Pilipinas ang grupong 17 at si Lee Junho. Ating saksiyan. Magbabalik Pilipinas ang award-winning Korean boy group para sa Asian leg ng kanilang Follow Tour. Gaganapin yan sa January 13 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Bukod sa concerts, inaabangan na rin ng Carats o fans ng 17 ang comeback ng grupo sa Oktubre. Dagdag naman sa listahan ng mga OPA na bibisita sa Pilipinas ang Korean actor idol na si Lee Junho. Para yan sa kanyang Junho The Moment fan meet sa November 11. Bumida si Junho sa ilang hit series gaya ng The Red Sleeve na ipinalabas sa Kapuso Network. Miyembro rin si Junho ng Korean boy group na 2PM na nagkaroon ng 15th anniversary concert nitong weekend. Sumalang naman sa hot seat sa Fast Talk with Boy Abunda ang SB19 member at The Voice Generation coach na si Stel. Never in his wildest dreams nga raw para sa kanya na maupo sa iconic red chair kasama ang kapwa coaches na sina Billy Crawford, Julian San Jose at Chito Miranda. Hindi ko alam paano ko ito iti-take but with the help of my group, my team, my family, sila yung nagpakita at nagparamdam sa akin na you really deserve that spot. Sabi pa ni Stel, open ang SB19 sa solo projects basta't di makakaapekto sa kanilang group schedule. May mga ibinuking din si Stel. Sa SB19, sino ang pinaka-naughty? I would say ako po. Sino ang pinaka-chick boy? Ako na rin. Forever boyfriend. Sino ang habulin ng girls? Justin. Sino ang taken na? Ako po, ng 18. Sa personal na buhay, are you single? Yes po. Okay. 1, 2, 3, 4, repeat! Ayon kay Stel, ang tagumpay na tinatamasa nila ngayon ay dahil sa kanilang fans, ang 18. Para sa GMA Integrated News, ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Maraming salamat po sa inyong support. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.